Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Purihin at dakilain ng ating Ama at muli na naman tayong nagkatipon-tipon sa banal na dambanang ito. Kahapon po, ano po ang tema ng ating kapatid na facilitator? Ano po? Pagkilos ng Ama. Ngayon naman po, ang ating pong tema ay ang tagumpay ng ating pagbabata. Sa bawat isa po sa atin na naririto po ngayon, ang lahat po ay nagbabata. Ano po ba yung pagbabata? Yun po ay pagtsatsaga, paghihintay ng ating mga kagalingan, ng mga pagtsatsaga natin kung paano tayo dinadalisay ng ating Panginoon. At sa iba pa po, yung pong hindi nakakaalam ng pagbabata, na anuman po ang ating mga pinagdaraanan, mataman po tayong maghintay sapagkat nandiyan po ang Ama. Hindi niya tayo pababayaan, basta't lagi niya po tayong nakikita na nagbabata at naghihintay upang tayo ay magtagumpay. Para po sa umagang ito, ang aking po unang tatawagin ay isang munting anghel at tayo po ay aalayan ng kanyang awit. Tinatawagan ko po si kapatid na Miguel Buntik. Isang magpagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang kakantang awit para po kay Apo Conching. Patak na bawat oras ay ikaw ang iniisip ko. Hindi na mahinto, hindi na puso, ikaw ang pinangamaharap ko. Simula na matampo, hindi numahinto, hindi na puso. Ikaw ang pag-ibig na hihintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon andito na. Ikaw ang pag-ibig na hihintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon andito na. Ikaw ang pag-ibig na hihintay. Puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon andito na. Ikaw ang pag-ibig na hihintay. Sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay mo. Ligaya'y pag-ibig ko, ikaw. At kung di pa isip nang kasama kang habang buhay, ikaw ang pag-ibig na hihintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon andito na. Ikaw
purihin ang Ama. Nakita nyo nga po ang batang ito na sa pagtatyaga ng kanyang mga mamis ay ito ang naging bunga na sila nabibigyan ng galak, hindi lamang po ang kanyang mga mamis, kundi tayo pong lahat na nandirito. At ang susunod ko pong tatawagin para sa araw na ito upang higit na mabigyan ng pagpapalalim ang tema na sa bawat nating pagbabata ay siguradong makakamit natin ng tagumpay. Manalig lamang tayo sa ating Ama. At tinatawagan ko po ang ating kapatid na si J.R. Cao. Isang mapagpalang umaga po. Buhay po bang Diyos? Napakaganda po ng tema na yun, ano? Katanungan po sa bawat sa atin, paano nga ba natin masasabing ang pagbabata ay napagtatagumpayan natin? Para sa akin po, ang gusto ko pong iheg sa inyo kung paano nga ba na pagtatagumpayan ng pagbabata sa pamamagitan po ng sa paglilingkod mo, kung paano nararamdaman mo higit ang Panginoon. Kung paano yung bawat na pagmimisyon, nakikita mo yung ginagawa ng Diyos. Nakikita mo kung paano nagtatagumpay ang mahal na Apo Kunching. Sapagkat sa pagtatagumpay ng mahal na Apo Kunching, kasama po tayong lahat doon, mga kapatid. Buhay po bang Diyos? Opo, yung pong misyon na yon, lahat po tayo kasama. Ang buong kapatirang Divine Mercy, paghayo ng mahal na Apo Kunching, kasama po tayo lahat. Kaya nakikita ko po talaga yung paano nga ba sasabing nagtatagumpay. Saan man dako pumaroon, talagang kahit malayong lugar, kapag inatas ng Ama sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, hindi man tayo kasama, nararamdaman natin at nadadama natin yung tagumpay. Amen po ba? Sapagkat ng katotohanan nga po, sabi nga ng Banal na Espiritu kahapon sa katawan ng mahal na Apo Kunching, napakapala daw po natin sapagkat wala tayong maririnig na ganito na nagmumula sa diretso sa Banal na Espiritu. Yun po ang katotohanan. Hayagan na pong tinuturan sa atin, mga kapatid, yung katotohanan na ang bawat gawain, ang Diyos ang nakakasaksi, ang Diyos ang nakakabatid kung paano nga, alin nga ba ang katotohanan at saan nagmula ang katotohanan. Alam niyo po dito po sa dakong ito, kung bakit 10 taon na akong nagbata, talaga pong nakita ko yung katotohanan sa katauhan ng mahal na Apo Kunching at sa Banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa akin, na pinadaman niya sa akin. Sapagkat sabi ko nga po sa bilang tao, kung hindi mo naramdaman ng Diyos, hindi ka po magtsatsaga sa ganitong gawain. Subalit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, 10 taon tinaguyod po kami kung paano kami nagbata, kung paano, ano nga ba yung nakakamta namin, bakit kami nagbabata. Yun po, dahil nararamdaman po natin yung pagkilos ng Diyos. Sa buhay po namin, bilang kami 10 taon na kamakalawa, talagang maraming pinagdaanan. Subalit ang Diyos nakaagapay. Ganyan po pala ang Panginoon. Kapag nakikita ka ng nagbabata, nagsusumakit ka, ano man yung pinagdadaanan mo, lagi po siyang nakaagapay. Lagi siyang nagbibigay ng kalakasan. Yun po ang naramdaman ko sa dakong ito, kaya nga po nagpupuri ako sa Ama at may isang Apo Kunching na ginamit. Sapagkat kung wala pong ginamit, alam niyo po, wala po tayong lahat dito. At hindi po tayo makakarinig ng ganitong salita na direktang binibigay ng Banal na Espiritu, pinadadaan lamang po sa tao. Tunay nga pong tinura na maraming mamamahayag. At ako po bilang tao, marami na rin po akong narinig. Subalit sa dakong ito, talagang naramdaman ko yung pagkilos ng Banal na Espiritu, pagkilos ng Diyos na kung papaano nga lagi siyang nagpapaalala.
Lagi niyang pinapaunawa ano nga ba yung katotohanan at paano ka nga ba makakapanuto, makakadiretso sa Kanya. Yun po yung mga mensahe na kung bawat isa sa atin, pag ninilayan po yung mga mensahe na yun, alam niyo po mga kapatid, tayo man po, itatanong natin sa sarili natin, saan nga ba nanggaling? Paano nga ba magagawa ng isang Apo Kunching ng isang bilang tao yung mga mensahe na yun? Na pag-aralan naman ng tao sa lalim, kung napagninilayan po natin sa lalim ng mga salita, hindi po tao, kundi espiritong nagmumula sa Ama na ibinabahagi lamang po sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya sabi ko nga po, tayo, mapalad po tayo, tayong lahat, hindi lang po alagad, tayong lahat mapalad. Higit lalo po yung nakikinabang, yung patuloy na nakikinig at nagninilay, nagsusuri kung papaano nga ba ang Diyos sa dakong ito ay nagmahal sa atin ng lubusan. Kaya sabi ko nga po, sinasabi ko na napakarami po sa likod ng dambanang ito ng mga kapatid natin na talagang naglulunoy ang kaluluwa sa sanlibutan, na hindi nila maunawaan ang kalooban ng Diyos, na sa tuwin na ang batid nila, ang sarili nila ang kumikilos, hindi po pala mga kapatid. Ang Panginoon Diyos po pala ang kumikilos sa tao. Yun nga lamang po, hindi po nawawawaan ng ating mga kapatid. Kaya tayo, mapalad po tayong lahat dito sapagkat sa maliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, napapahalagahan natin at naniniwala tayo na yun po sa Kanya nagmumula. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid. Tunay nga po na kay dakila ng Ama na sa bawat ating pagbabata o pagtsatsaga, marami tayong matututunan. Katulad po ng nabanggit ng ating mahal na kapatid na ngayon ay siya nakakadiretso na ng pananaw sa buhay, paglilingkod sa Diyos, sapagkat tunay niyang tinalikda ng kanyang buhay bilang tao. At ngayon, sa pagbabata niyang ginagawa, andun din ang pagpapahalaga. At yun ay nakamtan niya sa loob ng 10 taon, tagumpay ay kanyang nakamtan sa bawat pinagdaraanan. Inaantok na po ba kayo? At ngayon naman po ay tatawagin naman po natin ang isang tagasunod na batid ko na sa bawat niyang pagbabata ay marami siyang tagumpay na nakamit dahil yun ay kaloob sa kanya ng Ama. Tita Lucy, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ano na nga po ba ako sa ngayon? Sa dating buhay ko po, ako po ay wala sa akin ng salitang pagbabata sapagkat ako ay abalang-abala sa lahat ng bagay bilang tao. Pero sa ngayon po ay nang madako po ako dito sa dambana, ay nagsusumika po ako at nagsusumakit na mapagbatahan ko ang mga minimithi ko na maging kalugod-lugod ako sa paningin ng Ama. Sapagkat sa dating buhay ko nga po, lahat po ng labag sa kanyang kalooban ng aking mga ginagawa. Katulad po ng ako nga po ay sa dating buhay ko ay isang abalang-abala sa mga bagay na bisyo, pagsusugal,
pagminigarilyo. Hindi nga lang po ako nagsasabong kamukha ni kapatid na Lando, pero nagmamadyong naman po ako. Subalit ngayon po, sa pagbabata ko sa dambanang ito, unti-unti po na bagaman po at ako'y hindi paganap na matibay, subalit nagsusumika po ako na huwag masayang ang bawat araw na pagpunta ko dito. Na pumupunta ako, subalit kung wala po akong natututunan, kung wala po akong pinagbabatahan na mga salita at mga mensahe na nagmumula sa ating kinalugdan na Apo Kunching ng banal na espiritu, ay nagsusumika po ako na may sa puso ko po at may sa buhay lahat. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At tunay nga pong kay dakila ng Ama na sa bawat pagbabata nyo ay tunay na kumilos ang ating Panginoon para sa inyo. Sapagkat yung minithi nyo na pagbatahan yung mga ugali ninyo na hindi marapat, yung mga bisyo na hindi marapat, ngayon ay inyo nang napagtagumpayan. At purihin ang ating Ama at dakilain siya. Palakpakan nga po nating muli ang Diyos. At ngayon naman po ay, ito rin pong taong ito ay ang pinagbabatahan ay wala pong kaalaman ng lahat na ang bawat isang alagad o hinirang ng Diyos ay kanya-kanya ng pagdalisay, kanya-kanya ng pinagbabatahan. Subalit, hindi nababanaag sa katauhan, kundi patuloy na lumalaban at umaasa sa Ama na ang tagumpay ay kanya ring ibibigay. Tinatawagan ko po ang ating minamahal na kapatid na si Tita Mirna Andrada upang alayan tayo ng isang awit. Napakabuhay at dakila ang Diyos. Masilayan ko lang ang ngiti ng aking mga kapatid, buhay na buhay ang Panginoon. Ama, salamat pong muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa iyo. Muli po, ang kalooban mo ang maghari at manguna sa aking katauhan, na sa bawat pagbabahagi ay maging inspirasyon ang dulot sa mga kapatid ko. Amen. Buhay po ang Diyos. Hindi naman po ako nalumbay. Nagdudumali po ako sapagat ako po dapat yung nag-joyful. Salamat, anak na bunso. Ganyan ang mga anak ng Diyos, nagsasaluhan sa mga kaukulang kung may problema, nagtutulungan. Mensahe din po yun. Amen? Mensahe po. Kahapon, hindi po ako niloob na kaprasong pagbabahagi lang po. Kapatid na Pearl, facilitator si Mami Beth, nagdudumali ako. Subalit, ang mga kapahintulutan ay sadyang siyang nagpapalakas sa atin. Yung pong isang alaga kong panganay ay sinumpong ng pagdudumi at pagsusuka. Kung kailan po ako aalis na, nagsasabay kami sa banyo. Subalit, sa kalooban ng Ama, inialay ko siya, ipinagluto ko ng gamot. Sabi ko, anak, magdala ka ng balimbing dito. Pagdating mo, pagkaluto, aalis na tayo. Hahabol ako. Hindi ko po alam si Mami Beth ang facilitator. Subalit, maaga pong lumabas ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, kaya hindi po ako nakakapagbahagi dun sa kaukulang temang ang pagkilos ng Diyos. At doon po, naramdaman ko, di man ako nakapagbahagi, ganon kumilos ang Diyos. Bagamat nasa tahanan ka, may ginagampanan ka, damang-dama mong salikop ka ng pakpak niya. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Bakit? Bakit ko po nasabi yon? Sapagkat hindi man ako umabot, ang mahalaga, hindi yung panlabas kung kaanyuan at pagkilos ang nakita ng tao, kundi yung nadama ng Panginoon kung ano yung nasa loob ko. Dudumali. Sulong, gusto mo makatupad?
makapagbahagi ng kapraso sa kilos niya sa akin o umakaawit, subalit hindi niloob. Ngayon, ako na may nagmamadali, mayroon akong kailangang idulog sa Ama, kaya po hindi ako nakapag-joyful. Subalit pag upo ko, hinaplos na ng Panginoon ang damdamin ni kapatid na Tita Pearl. Kaya po, paano kumilos ang Diyos? Pag kumilos ang Diyos, isasampay ka niya sa pakpak niya, ililipad ka niya. Amen po ba? Ay, paano nga ba naman, Diyos ko? Eh kung may pinagdadaanan ka, may pinagbabataan ka, may pagsubok ka. Sabi ko nung Sabado, makikita nyo, nakalugmok ako, dumuluha. Ano kaya magiging dulot sa inyo? Di po ba kalumbayan? Lahat po tayo may pinagdadaanan kanya-kanya lamang. Subalit, nang dahil nga kapag kumilos siya sa ating mga damdamin, nandun yung katatagan at lakas ng kalooban. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong awitan ng Panginoon ng itong awiting to, hindi ko po madalas maawit. Kumbaga, yung tempo, para pong sa bilang salitang tao, hirap na hirap ako. Subalit, ang mahalaga, maawit ko ito sapagkat damang-dama ko na ako ay nasa pangangalaga niya. Ako'y nakasalikop sa kanyang mga pakpak para akong lumilipad. Bagamat may pinagdadaanan, yung pag umapuhap mo na makapag-alay ka sa kanya, kasi yun po yung kalakasan natin. Amen po ba? Kapag nakapag-alay tayo sa Panginoon ng buong katapatan at buong katotohanan, magalak na galak po tayo. Kaya, mahal na kapatid, gusto ko pong awitin sa Panginoon itong Wind Beneath My Wings. Pakinggan po ninyo ang lyrics. Ano po? Namnamin po ninyo. Salamat po. Salamat po sa Ama. Napakasaya. Kahapon po, kasama na po yung pagbabahagi ko kahapon, kaya nag-share ako para po kahapon yon doon sa tema ni Mami Benchico. Ngayon naman po, itong pagtawag sa akin ng Panginoon sa katauhan ni Tita Pearl. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide pain. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. It might have appeared to go unnoticed, but I've carried all here in my heart. I want you to know I know the truth, of course I know it. I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero?
You're everything I wish I could be. I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything, everything I wish I could be. Oh, and I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. You are the wind beneath my wings. Oh, the wind beneath my wings. Oh, you are the wind beneath my wings. Fly, fly, fly away. You let me fly so high. Oh, you are the wind beneath my wings. Oh, you are the wind beneath my wings. Fly, fly, so high up in the sky, so high I almost touch the sky. Thank you, thank you, thank God, for you're the one beneath my wings. Di po ba? Purihin ang Diyos. Salamat po sa Ama. Sabi nga niya, hindi mo ba alam? Paaalam ko sa'yo. May karamdaman ka ba? Pagagalingin kita. Nalulumbay ka ba? Pagagalakin kita. Lahat po ng bagay may katugunan. Laban lang po ng may katapatan at may katotohanan. Salamat po, Daddy Ipo. Salamat po, mahal na kapatid. More daw po. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na kapatid. Sapagkat tunay nga pong siya ay mahal ng Ama. Salamat po, kapatid na Pearl. Pasensya na po kayo kasi para pong kahapon, di ba Ninang, hindi ako nakapag-alay. Tapos na po ang salita. Ngayon, ito naman po ang aawitin ko kung papaano lahat ng uri ng tulay. Sabi nga po, yung tulay na yari sa istrukturang kawayan, tabla at kung ano-ano pa natawid mo. Ngayon, itong tulay na nakahanging. Hanging po ito doon sa mga pinagdadaan na nating karamdaman. Nananalig po ako. Makakasadsad ako sa kabilang dulo. Amen? At makakarating po ako sa kaluwalhatian ng Ama. Kaya po, lahat ng may mga karamdaman, magtibay. Teacher Flora, tinaningan po ba kayo ng 6 na buwan? Ngayon, lumalakas po kayo dahil nagtitiwala kayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Nawa tayong lahat ay maging isa ang damdamin. Di ba, anak, ikaw din dati, di ba? O, ngayon, buhay na buhay ka. Kaya laban. Sige po, mahal na kapatid. Bridge over trouble. Salamat po sa Panginoon. Kahit po sa pandinig natin ay awiting pansanlibutan, namnamin po natin yung kahulugan. Lahat po naman ng anak ng Diyos nauunawaan yung awitin, di po ba? Salamat po. When you're weary, feeling small, when tears are in
your eyes, I will write them all. I'm on your side. Ooh, when times get rough and the friends just can't be found, like a breeze over troubled water, it will lay you down like a breeze over troubled water. It will lay me down. When you're down and out, when you are confused, when evening falls so hard, yes, I will comfort you. I'll take your part. You when darkness comes and a pain is all around, like a breeze over troubled water, it will lay you down like a breeze over troubled water. It will lay me down. Sail on, silver friend, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on their way. See how they shine. Ooh, when you need a friend, I'm sailing right behind, like a breeze over troubled water. It will lay you down like a breeze over troubled water. It will ease your mind. It will ease your mind. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Sino po bang mag-aakala o mag-iisip na ang bawat isang katauhan ay kanya-kanya ng pinagbabatahan? At kung atin pong ninamnamang awitin, ay tunay nga po na masasabi natin sa ating Panginoon na talagang kapuri-puri siya. Sapagkat dumadaan ka man sa pagkahaba-habang tulay, alamang hawakan yan. Basta't nagtiwala ka lamang sa Ama, ito'y masasadsaran. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po ay ang aking tatawagin na isang kapatid na
upang maibahagi sa inyo na kung paano po kami humayo sa malayong lugar na sa aming pagbabata, ang aming pong nakamit ay katagumpayan. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Josie Tulpo. Magandang umaga po sa tanghaling to at ako po ay nagpapasalamat at nakarating muli sa ating dambana. Ngayon po ay gusto ko po sanang ibahagi kung ano ang kagalakang akong nadama sa aming mission sa Bicol. Yun po ay kahit na po ay napakalayo at mahirap po ang aming paglalakbay sapagkat kung baga sa tao lamang ay magrereklamo na po yun at sasabihin niya napakalayo ang aming pupuntahan. Subalit sa nakikita ko po, pagkatapos po namin, pag may mga stopover po kami, tinitignan ko po yung aking driver. Sabi ko kung ito ba ay napapagod ba kaya siya o ano. Pero subalit sa kanya ay nakangiti pa rin. So ibig sabihin, hindi po siya napapagod para sa Panginoon. Amen po ba yun? At lahat po kami sa masaya po, wala po kaming nakikita o nararamdaman na kami po ay napapagod. Sapagkat kung tutuusin po, mula sa 9:30 ng umaga, dumating na po kami doon, mag-aalas 12 na kaya, kapatid. At yun po, kung titignan po ninyo, is more than 10 hours po ang aming travel. At yun po ay isa pa po sa amin magbabatang pagpunta po sa aming misyon ay yung road. Yung daan po kasi masyadong matiririk. At yun po ay isa rin po sa amin dapat kung sa tao kami, nasa tao lang kami na wala kami sa espiritu at hindi namin kasama ang ating napukunsing, ay siguro ay matatakot kami dahil madilim na po at ang daan po ay makipot lamang, tamang-tama sa mga sasakyan at kung magkakamali po ang driver ay pwedeng mabangin na po doon. Subalit ang ating mahal na apo ay lagi po siyang nakagabay sa amin at kung may stopover, sasabihin niya, kumusta na kayo dyan? Hindi po ba masarap ang pakiramdam gano'n? Sapagkat ang espiritu po sa katauhan niya ay lagi po yun ang kanyang role sa bawat sa atin na gabayan tayo. Tanungin kung kumusta na tayo sapagkat hindi naman po kami isang sasakyan. So sa amin pong pagpunta po doon ay wala po kaming pagsisisi na kami ay nakarating doon sa haba ng aming nilakbay. Subalit ang mensahe po ay sabi niya na dahil kahit na po ay gano'n ang aming nilakbay na masyadong malayo, pagdating po namin sa misyon ng kinabukasan ay magagalak kami sapagkat marami pong mabubuksan. Pagdating po namin doon ng mga 11 o'clock po ng tanghali, kukunti na po, may iba na po na umalis kasi tanghalian na po kasi dahil 8 o'clock ang usapan ng mga taong nagpunta doon. Subalit ang nakarating po sa amin ay 11 o'clock. At yun po ay parang ang tao po, parang hindi pa nila nararamdaman ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo. Parang po lahat sila ay nakatulala lamang. Yung bang curiosity ay hindi ko nakita sa mga mukha nila. Pag may nagbabahagi po si kapatid na Berhel, si kapatid na Tek, at saka nung nagbahagi po ako, parang nawawalan po ako ng pag-asa na siguro ano kaya ito, naintindihan ba nila o ano po ba? Subalit sabi ko po nga sa kanila na pag ang banal na espiritu ay tumindig na dito sa harapan ninyo, doon nyo po makikilala at malalaman kung ano ang pinag-uusapan natin banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo. At yun nga po ang naganap, ang nagkatotoo po ang mensaheng magagalak kami. Sapagkat ang mga tao po doon, nung unang walang-wala na hindi mo makita kung ano po ang nasa kasaluubin nila, ay nag-iyakan na po. Nakita na po nila, nabuksan na po sila, na ito po pala ay ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo. At ang pinakamagaling po
At masayang nangyari sa akin po, sa aking katauhan, ay ibinalik na po ang banal na Espiritu sa akin ng pagbibindisyon sa dakong noon. So, doon po nakita ko, nung nagbibindisyon po ako, nakita ko yung mga tao na habang sabi ko sa banal na Espiritu, gabayan po ninyo ako kung ano po ang isasabihin ko o kung ano po ang ibang mensahe ninyo sa kanila, sa katauhan ko. At yun po ay nabuksan po sila at umiiyak. Ang sabi po nila, bakit ko daw alam lahat ng mga nangyari sa buhay nila? Eh sabi ko po, ang Espiritu po, hindi po ako. At yun po kahit na po sa mga bata na nagpabendisyon, ay nabuksan din po. At ang lahat ng mga tinuran ng banal na Espiritu sa batang ito, ay sabi niya sa akin, totoo po lahat yun, sabi niya. At ngayon po, mula sa araw na ito, hanggang sa pag-uwi ko po, magbabago na po ako. Bata pa po yun, ha? Kaya lang, sasabihin po natin sa lahat po ng mga nagmisyon po na nakita ko ng mga tao, parang kulang sila sa salita ng Diyos. At yun po ay sinasabi pa nila sa amin kung kailan po kami babalik. Sapagkat yung mga iba po na umuwi na ay gusto pa rin bumalik. At gusto nilang nagsisi po sila na sila ay umalis na, hindi nakapaghintay. Kaya ang sabi po nila kung po pwede daw na bumalik uli kami doon o para makinig uli sila at sana naman daw po ay hindi sila pababayaan ng Panginoon na iniwan sa kanilang ng ating mahal na apo. Sapagkat ang sabi po ng mahal na apo sa kanila na ito kami para magkaroon tayo ng maibuksan ang banal na Espiritu, makilala ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang hirap po ng ating paglalakbay ay kapalit po, ay kalugod-lugod. Kahit na po ako umiyak din po ako sapagkat nakita ko sila kung gaano sila umiyak. Yung mga matatanda na sila, parang ngayon pa lang po sila nabuksan. Parang ngayon pa lang nila nakilala ang ating Panginoon. At yun po ay isa sa mga pinakamalungkot na nangyari na ganun na silang kaedad. Ngayon pa lang sila nag-uumpisa upang makilala ang ating Panginoon. Pero sabi nga nila, wala naman pong sa edad kung kailan mo makilala, basta ikaw po ay tumanggap, nabuksan, at nagsisi. At yun po ang nakita ko sa kanila, ng pagsisisi nila. Noon pong during po nung, sabi po pagkatapos po ng agawain, at lumapit po sila sa akin, sabi po nila na napakasarap daw po ang kanilang mga nakaramdaman. Lalong-lalo na po yung isa na hindi ko naman po kasi matandaan na pumunta pala sa akin sa katauhan ko upang mabindisyonan ng Espiritu. Ang sabi po niya sa akin na kung madalas daw kaya siyang mabindisyonan, mag-aano din daw po kaya, maging kagaya din. Hindi naman po kasi kami perfect. Sabi, maging kagaya naman po kaya kami sa inyo. Sabi niya. Sabi ko naman po, sabi niya, hindi naman sa lagi-lagi na mabibindisyonan ka. Kahit isang beses ka lang mabindisyonan, kung tinanggap mo, binuksan mo ang iyong puso sa Panginoon, at yun ay ang pagsisisi. Manalangin po tayo na tayo ay magkaroon ng malakas na pananampalataya sa Panginoon, kahit po hindi natin siya nakikita at hindi natin siya hindi natin siya nakikita, hindi natin po siya nahahawakan. Sabi ko, basta kayo po ay naniwala at nagtiwala na ang Diyos ay buhay sa bawat puso ng sa bawat puso ng nandito. Sabi po niyang ganun, kasi po lahat po ng sinabi ninyo sa akin, totoo po yun kasi kung bakit po ninyo alam lahat. Sabi ko naman po, hindi po ako ang may alam. Ang Espiritu po ang nagturan sa inyo upang ganito po ang dapat niyong gawin. Kaya po sa amin, paglalakbay ng napakalayong paglalakbay, ay parang nandyan lang sa baliwag. Kasi ang kapalit po ay talagang napakasarap po ang feeling na nakita mo ang mga tao na tinanggap ka
at nang nakita mong tao na binuksan nila ang kanilang mga puso, napakasaya po talaga. At talaga pong very touching po ang mga tao doon. And isa lang po ay nakarating po kami sa mga nakikita ko lang sa TV, sa may Volcano, tsaka yung Basilica ng Peña, Francia. Yun po ay lahat ay biyaya ng Panginoon. Sa lahat po ng aming pagbabata na nagpunta sa misyon na yun, ay binigyan po kami ng kagalakan. At kami po ay nagkaroon ng side trip po. So, naiyak po ako sa kagalakan. Dahil na-reach out po namin ang mga tao na malayo. Meron nga po silang simbahan, pero hindi mo po, ang kanila pong naramdaman sa araw na yun ay parang nasa heaven na po sila. Kaya nakita nila ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apong Conching. So kayo po ay mapapalad po tayong lahat mga kapatid, sapagkat isang hakbang, nandito na po tayo. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa aming paghayo, yung gabay at patnubay niya, talaga pong hindi kami pinabayaan ni saglit man. At konting susog lang po. At nang dumating na po nga sa lugar na pagmimisyonan, noong una po ay siyempre po lahat ng mga bago, parang nangangapa, ano ba itong gawain na ito, ano kaya ito. Subalit ng kalahatian na po ng pagmemensahe ng mahal na Apo, naunawaan na po nila at nang lapitan po niya ang isang lalaki na hindi na tama lang ang kanyang edad, sa kalagitnaan po karamihan ng tao, dito po nagsimulang mag-iiyakan ng mga tao. At unti-unti po, nabuksan ang kanilang pangunawa ang pagkilala sa ating Panginoon. Kaya sa layo man po ng aming tinunguhan, ay tunay nga po kaming mapalad sapagkat kasama po namin ang banal na Espiritu at tagumpay po ang misyon. Napakaganda po ng naging kaganapan sapagkat halos po lahat ng mga dumalo sa gawaing iyon ay nabuksan. Kaya maraming salamat sa Ama. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po ay isang galak na galak ang kanyang puso na sa kanyang pagbabata. Sa wakas ay nasungkit din ang tagumpay na minimithi niya. Tinatawagan ko po ang ating Mother of the House. Salamat, Ama. Pinupuri kita at pinararangalan sa bawat araw sa iyong kagandahang loob at kabutihan na sa amin ay iyong pinadarama at kailanman ay di mo nalimutan na kami iyong mamahalin. At ngayon, Ama, sa pamamagitan ng mga kapatid kong inakay mo, nawa lahat po kami ay tuwirang matanggap ka, masumpungan ka ng lubos. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Conching, na sa amin ay binahagi mo upang paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pagbabata. Medyo mahaba po ang bahagi ko. Ano po? Kahapon po ay hindi nagkaroon ng pagkakataon sa napakagandang tema ni Mami Beth, yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. At ngayon po ay yung pagbabata. Alam niyo po, yung pagbabata, paghihintay, pagtsatsaga, pagpapakababa, pagpaparaya, lahat ng yan, isang sangkap para kumilos ang Diyos sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nais ko pong bigyan ng parangal ang ating Panginoon, doon sa sinasabi ni kapatid na Pearl na napakatagal kong binithi. Totoo po yun. Salamat sa Ama at pinagkaloob na po niya sa aking anak ang makapasa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa inyong lahat na dumulog, sa ating mahal na Apo Conching, sa lahat nagsakripisyo po para sa aming mag-ina. Alam niyo po,
mahirap po ang pinagdaanan namin mag-ina. Nag-graduate po siya ng 2009 bilang nurse. At bilang isang lingkod ng mga panahon na yun ay 2 taon pa lang na mother of the house, napakalaking pagsubok po para sa akin. Sapagkat sa 5 pong magkakaibigan na yan nagpa-bless, sa pamagitan po ng aking palad at sa ating mahal na Apo Kunching, siya lang po yung hindi pinalad. Anak ko pa. Buhay po bang Diyos? Kaya, syempre po, ang aking anak ay hindi bukas doon sa kaukulan kung paano ang pananalig ko. Kaya ang tanong po niya sa akin ay ito, Ma, ba't ganon? Bakit naman ako binigo ni God? Wala akong may sagot. Sapagkat sa ating Panginoon, hindi natin maaari siyang utusan at saklawan kung ano yung plano niya. Kaya ang sagot ko sa kanya, anak, hayaan mo lang, next time. Eto na po. Noong nag-take po siya ng 2009, yung kanyang test paper ay nasukahan po niya nabasa. So, sigurado hindi siya papasa. Noong nag-take siya after 1 year uli, pangalawa, bumaha dun sa eskwelahan at ititake niya, nahilo siya. Alam ko hindi pa rin siya papasa. At umayaw na talaga yung aking anak. Ang sabi niya sa akin, Ma, kung anong kalooban ng ama, ayoko na, sabi niya po sa akin. Total, may trabaho naman ako. Hindi naman huli sa trabaho ko, yung pinagtapusan ko. Kasi sa Singapore po, pangalawa sa pinakamalaking hospital sa Singapore, assistant healthcare po siya doon. Subalit, siyempre po, minimithi ko pa rin bilang ina. Alam niyo po na palaking pagsubok sa akin yon. Sapagkat, alam niyo naman po dito sa atin, kailangan meron kang experience na ganito, na ganito, na ganito. Sabi po ng mahal na Apo ay ito, kapatid, may plano ang Diyos para sa anak mo. So, nung nalaman ng unang take niya na hindi siya pumasa, halos 1 taon po yan nagkulong sa kwarto. Siyempre, nag-alala po ako bilang ina at parang na-depress. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, tupad pa rin po ng tupad kami. Hanggang hindi ko na po inisip na kung paano siya. Ang sabi ko lang, nagagalit na po ako. Sabi ko sa kanya, o sige, bahala ka na sa buhay mo, mag-apply ka. Kung gusto mo mag-apply, kahit anong trabaho. Basta wag mo na akong tanungin kung tungkol sa dyan. So, ganyan na po. Alam niyo po, nag-apply po siya 3 beses. Dito sa Pilipinas, hindi rin siya natanggap. Ang sabi po ng mahal na Apo Kunching ay ito, mahal na kapatid, ay pasisilay na sorpresa ang ama at siya pa yung makakalisan sa ibang bansa. At yun din po yung pagtatrabahuan. Alam niyo po, purihin ng ama. Binigay ang anghel sa katauhan ng asawa ni kapatid na Jeff sa kanilang agency, naghanap po ng assistant healthcare at isa po siya sa naging applicant. Ang dami po nila. 30 po sila na nag-apply po noon at syempre po, parang hindi pa rin ako patag sapagkat wala nga po siyang license. Isipin niyo pong napili po siya. Napili po ngayon na magtrabaho. Eto na. Sabi ko, Ama, parang ayaw kong pawalan ng aking anak. At ngayon pa lang kami magkakasama ng medyo close. Ano po. Nung time po na yon, aalis dapat siya ng August. Subalit, ang bahagi sa akin ng Panginoon, anak, mabibigong muli ang anak mo. So, sa akin, sabi ko, bakit naman? Bakit naman po bibigoy na naman ang anak ko? Hindi daw po matutuloy ang pag-alis. Alam niyo po, hindi ko sinasabi sa anak ko. At nang tumulog ako sa mahal na Apo Kunching, pumikit po ang mahal na Apo at sabi niya, magbata pa. Hindi nga daw po makakaalis. So, balit ang agency, ang alam, aalis na siya ng August. Alam niyo po, nung time ng oras na pag-alis, siyempre, aalis na nagpidos na, ano po. Ang sabi ng anak ko ganito, Ma, alis na ako, malapit na, isang linggo na lang. Hindi ko masabi sa anak ko, parang hindi ka matutuloy. Ano po? Parang hindi ka matutuloy. At nung time po na yon, nung araw din na yon, 1 day before, sabi po ng agency ganito, Tita, sabi niya, nahiya akong tumawag. Hindi po matutuloy si Abby. Diyos ko, alam niyo po, para po ako binagsakan. Mas hirap pa pala yung sasabihin sa'yo ng kapwa mo na ibinahagi na sa'yo hindi matutuloy, parang okay lang. Pero yung sasabihin sa'yo ng kapwa mo na hindi matutuloy, parang akong binagsakan ng ulap. Hoy po ba ang Diyos? Po ba yun? Tingnan niyo po, subaybayan niyo po itong kwento na to. At nung time po na yon, pagdating ng anak ko, sabi ko, anak, may sasabihin ako sa'yo Anak, hindi ka matutuloy. Alam niyo po, hindi na ako sinagot ng anak ko. Tumalikod na siya. Nagkulong ng kwarto. Ma,
Hindi na ako naniniwala. Sabi niya, hindi na ako naniniwala. Ganyan po. Ang hirap po para sa akin bilang magulang. Hanggang lumipas, sabi ko po doon sa asawa ni kapatid na Jeff, anak, okay lang. Ang mahalaga, matatanggap pa rin ni Abby. Total, pangalawang kabiguan na niya to. Hindi siya makakaalis. Purihin ng Ama, dakilain siya. Sapagkat ang plano nga po ng tao, hindi plano ng Diyos. Amen po ba yun? Nang dumating po ang anak ni Mami Beth. Dito po, si kapatid na Cesar. Magkatabi po sila nun eh. September po nun, bago mag-birthday po ang mahal na apo. Binigyan po sila ng mahal na apo ng 2 candy na Smacks, na 2 Max na Star. Ang tatak ay Star, Smacks. Ganyan, basta ganito, 2 po. O sige, sabi ng mahal na apo, ito mauunang aalis sa'yo, si kapatid na Cesar. Susunod ka na Eka. Sabi kay Abby, alam niyo po, hindi ko na po yung pinawalan. Tinandaan ko na po yun. Ngayon sa anak ko pala, nung oras na yon, inangkin din niya, pero pag uwi namin, alam mo sabi sa akin, aalis pa kaya ako? Sabi niya, di ba hindi na naman ako makakaalis? Alam niyo po, sabi ko, hindi anak, pag umalis si kapatid na Cesar, aalis ka na rin. Sabi ko gano'n sa kanya. Eto na po kamo. Tinatanong ko si Mami Beth, may schedule na ba si kapatid na Cesar na aalis? Lagi po tinatanong. Amen po ba yun? Noon po yung pag-angking ko. Sabi ni Mami Beth, nung nagkita kami ng another day, Mother, may schedule na si Cesar, 1 week na lang, alis na siya. Mami Beth, sunod na doon ang anak ko. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Buhay ang Diyos. Pero hindi ko sinasabi sa anak ko, ang hirap po kaya nilang kumbinsihin ang mga anak. Ang hirap kumbinsihin. Ito na po ang sinabi niya sa akin. Ma, nagagalit na Tita Pearl niya. Nasaan ba si Abby? Hindi sumasabay kumain sa amin. Nagtatampo po sa akin. Sabi ko, bakit ako magtatampuhan? Hindi ko naman gusto yung gusto ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Nagtatampo po sa akin. Ang sabi po niya, ayoko na ma, ayoko na talaga. Dito na lang ako, habang buhay na lang ako mag-aalaga kay Angel. Ganito na lang yung buhay natin. Ganyan po yung sinasabi niya sa akin. Tapos hindi kinakarga si Angel. Ganito na lang ba buhay ko, mama? Sabi niya gano'n, ano po? Sabi ko, anak, wala akong maisasagot sa'yo, pero wala siyang alam. Pagtalikod niya, lumuluha ako sa Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Lumuluha ako sa Panginoon. Lumuluha ako sa Kanya, Ama. Di balik ako na lang ang biguin mo, wag lang anak ko. Hindi niya mauunawaan, naglilingkod ako sa'yo. Ano po? Subalit, alam niyo po, sabi ni kapatid na Pearl, ano ba yan si Abby? O sige, hayaan mo siya mag-apply uli. Tingnan mo, hindi naman yan matatanggap dito eh. Di nag-apply uli. Hindi nga natanggap. Sabi ko, anak, maghintay ka na lang kung anong kalooban ng Ama. Purihin ng Ama, sa kadudulog po namin, kasama ang mahal na apo, na idulog si Abby. Pagkabukas po no, sabi niya, Ma, okay na ako. Kakalimutan ko na lahat yan. Bahala na lang kung anong kalooban ng Ama sa akin. Buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Eto na, kinalimutan niya. 1 week ang lumipas. Pagkaalis ng anak ni Mami Beth, nagkaroon ng balita, sigurado na alis ang anak ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na, nakaalis na po. Nakaalis. Hinatid po siya ng mahal na apo. Sinamahan po ako. Pero syempre bilang ina, parang nalulungkot ako. Ano po? Kaya hindi siya pinaalis nung una. Alam ng Ama na ayaw ko siya ibigay, na umalis. Syempre, alam ko sa aking anak hindi marunong mag-asikaso ng buhay niya. Sapagkat na-spoiled nga po sa akin na ganito, ganyan. So, balit salamat sa Ama. Kailangan po palang humayo ang anak mo para matuto sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na po. Nung pagkatapos po nun, after 1 year, kinumbinsi ko na naman siya, anak, mag-apply ka na sa PRC. Ayoko na. Sabi niya, okay na ako dito. Total, ganun din ang ginagawa ko. Ganun po sabi sa akin. Sige na, anak. Eto na po, nag-apply. Umuwi. Hindi pa rin po pinalad. Binahanga po ang lakas ng ulan, baha po nun. Hindi pinalad. Eto na po, last year, sabi ko sa kanya, anak, apply ka na. So, nag-apply. Inasikaso ko yung papeles niya. Na-late naman kami. Late. Sabi ko, hindi ka looban. Eto na, pagpasok ng January, anak, dumulog ako sa mahal na apo. Mahal na apo, hihingi na po ako ng pagdulog. Pa-applyin ko ulit si Abby. Ayaw na ng aking anak. Ayoko na. Okay na sa akin yung ganito ako, sabi niya ganun. Hindi anak, mag-apply ka na. Ikinuha ko na siya ng sedula, ng transcript niya, lahat, kumpleto na. Sabi ko sa kanya, papa-apply na kita. Salamat sa Ama, tinulungan po muli ng asawa ni kapatid na Jeff, pinasok sa PRC.
Ang sabi ko sa kanya, anak, kailangan pala mag-online ka. Wala nga ako, bigyan mo ng time, hindi ako marunong mag-online eh. Sabi ko ganun, ano po, pinilit ko po siya. Anak, pumasok ka na, may senyalis na pinakita sa akin ng ama. Pag once na na-online mo ngayon yan at pumasok ka lang sa gabal, papasa ka na. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Eto na po, sa kasamaang palad, talaga sobrang pagsubok sa aking anak. Sobra talaga. Nakita po niya, papaso ang kanyang passport. January nakapasok na siya para sa application, mapapaso ang kanyang passport. So hindi siya pwede mag-travel. 6 months bago, hindi pwede mag-travel, di ba? Alam niyo po, sabi ko, apply mo na, anak. Sabi ko, ang exam ka ko is 30-31. Ngayon, pag in-apply mo yan ngayon, kung 3 months yan, aabot yan. Eh, nagpaatay-atay pa. Ayaan mo na, ama, kung anong kalooban ng ama. Ganon, puro ganon. Pero purihin ng ama, mas malakas ang panalangin kaysa sa gusto niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na, nag-apply. After 3 months, saka marirelease ang passport. Na-release ang passport, May 24. Ang exam po is May 30-31. Ngayon po, palabunutan pa kung makakauwi siya. Tingnan nyo nga po, talaga pong bitin. Palabunutan. Madalas po pupunta ako sa mahal na apo, tulungan niyo po ako. Sabi ko, binigyan po ngayon ako ng senyalis ng mahal na apo. Binigyan po niya ako ng ballpen na may bulaklak po na kulay asul. Yung ballpen po, yung cover po ng ballpen is pink. Sabi niya, mahal na kapatid, angkinin mo na, huwag kang mag-alinlangan, ibibigay na ng ama. Mahal na apo, ngayon pa lang, inaangkin ko na talaga. Sabi ko sa kanya, kahit wala pa si Abi. Sabi ko, anak, nakakuha ka na ba ng bakasyon? Ma'am, bubunot pa lang ako. Naku, patay, nakapasok ka nga, bubunot ka, purihin ng ama. Sabi ng mahal na apo, makakauwi siya. Alam niyo po, pag bunot niya, uuwi siya May 28. Boy po ba ang Diyos? Eto na po, ang inalala. Walang review. Sabi ko, anak, ang hirap daw yun na exam. Subalit sabi ng mahal na apo, bakit? Ang dami nga nagre-review dyan, hindi pumapasa. Ialay mo sa Diyos at angkinin mo, wala tayong alinlangan, isa lang ating pananalig, maraming dudulog sa Kanya, ipapasa niya. Boy po bang Diyos? Mahal na apo, maraming salamat po. Maraming salamat sa Ama. Kaya nawa po, yun po ay, puputulin ko na po. Ito lang po yung iwanan ko sa inyo. Sa pagbabata, ano man ang kaganapan na pinahintulot ating Panginoon na biguin ka, huwag ka pagbago sa Kanya. Amen? Huwag ka pagbago sa Kanya, dumiretso ka lang. Sapagkat, sabi ko nga, yun nga po, hanggang kagabi, tumatawag po siya sa akin. Mama, umiiyak. Anak, kasi di po tumatawag sa akin yun sa cellphone. Sabi ko, bakit? Bakit ka umiiyak? Mapurihin ang ama, sabihin niyo po kay mahal na apo, maraming salamat, pumasa daw po ako. Bakit daw? Buhay mo ba ang Diyos? Sabi ko, bakit daw? May nag-text lang sa akin, hindi ko pa nakikita. Parang hindi pa ako naniniwala, umiiyak, ano po? Sabi ko, anak, Diyos ko, ang saya-saya ko. Una akong tinawagan si Apo. Sabi ko, mahal na Apo, hindi ko ba ano sa'yo, hindi pa ako sigurado. Sabi ko ganun, alam niyo po, purihin ang ama. Ayun na po, lumabas na nga po. Mahal na Apo, 17,000 po ang nag-take ng exam. 9,000 plus lang ang nakapasa. Ang aking anak ay bilang ni Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, 3,072. Siya po. Ang numero po niya ay 12. Kaya sabi ko, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, lahat ng senyalis na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, pati na aming tinirahan, lahat po na ibinigay niya po, sabi niya po, Ma, ilalaban ko na ito, si Ama na ang bahala sa akin. Hindi ako nag-review, sabi nila mahirap daw. Anak, alam niyo po, ang huli pa na ginawa sa amin ng kalaban, wala siyang sobre po ng PRC. So, nagbuting kami alas 6, bumunta kami ng PRC, ang nabili pa namin fake na sobre. Pagdating niya doon sa exam room, Miss, fake yung sobre mo. Diyos ko, nanginginig ang anak ko, saan ako kukuha ng sobre? Alam niyo po, yung professor niya mismo nagbigay sa kanyang sobre, nasabi ko, pasado na to. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya, salamat po Ama, salamat sa lahat ng dumulog, sa pagbabata po, paghihintay, huwag natin kainipan, paniwala lang na ang Diyos ay buhay, lahat ay may takda.
Gustuhin man natin bilang tao, kung hindi niya kalooban, hindi niya patutupad. Subalit, hindi man natin gustuhin, kung kagustuhan nating Diyos, walang imposible na sa dahong ito ay ating makakamtan. Muli, magandang umaga po sa hapong ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Basta nabigo ka ba? Magbata ka lang. Nabigo ka na naman muli? Magbata ka lang, magtiis ka, magtiyaga ka. At manalig na ibibigay din ng Ama. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng